Sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon sa gabing ito, please turn with me to Jude, verse 1 hanggang sa verse 2. Jude, verse 1 hanggang sa verse 2. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Si Judas, na alipin ni Hesukristo at kapatid ni Santiago, sa mga tinawag na minamahal ng Diyos Ama at iniingatan para kay Hesukristo. Ang kaawaan, kapayapaan at pag-ibig ay pasaganain nawa sa inyo. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kaniyang salita sa gabing ito. Now, kung kayo ay sumusulat ng pinakaimportanteng liham sa tanang buhay ninyo, you want to write a very important letter of your life. Isang liham na ang layunin ay bigyang babala ang mga matatalik mong kaibigan patungkol sa paparating na spiritual storm. Paano mo i-introduce ang sarili mo, kapatid? Well, kung ikaw ay si Jude, meron ka talagang tinatawag na ultimate name drop at your disposal. Ang ibig sabihin nito, dahil kung ikaw ay si Jude, ikaw ay biological half-brother ng ating Panginoong Hesukristo. And chances are, babanggitin mo ang identity mo as the brother of the Lord Jesus Christ. Dahil ikaw ay lumaki kasama ng ating Panginoong Hesukristo, ang pagkain ni Kristo ay pagkain mo rin because you grew up in the same household and you have the same DNA as with the Lord Jesus Christ. DNA, the incarnate Word. So meron kang credential na maaring magpapa-instant celebrity po sa iyo in the ancient world or in the Church of the Lord Jesus Christ. Pero noong si Judas or si Jude ay sumulat po ng kanyang liham, this is not Judas Iscariot, this is Jude, the half-brother of Jesus Christ and the brother of James. Nung si Jude ay sumulat ng kanyang liham, hindi po niya ginamit ang kanyang birth certificate, kundi ang kanyang identity na ginamit is that bond servant siya ng ating Panginoong Hesukristo. Inintroduce niya ang kaniyang sarili, hindi bilang Jude, the royal brother. Hindi niya ginamit yung title na yon, kundi ang ginamit niyang description sa kaniyang sarili is Jude, a slave of the Lord Jesus Christ. Si Judas na alipin ng Panginoong Hesukristo. Bago po nagbigay si Jude ng warning for all of the believers to contend for the faith, ay pinakita po ni Jude na ang kanyang puso at kaluluwa ay nakonquered po ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya sa gabing ito, as we open this short but thunderous epistle, makikita po natin na hindi po interesado si Jude sa kaniyang sariling pedigree. Hindi po siya obsessed sa kaniyang identity as the royal brother, the half-brother of the Lord Jesus Christ. But he is concerned with the security of his brothers and sisters in the Lord Jesus Christ. Sumusulat po siya sa mga kapatiran who feel fragile, mga kapatiran na napalibutan ng crept in, mga apostates, mga hindi tunay na mga kapatiran sa loob ng iglesia, mga kasamahan. Yun ang matutunghayan po natin as we begin meditating from verse 3 up to the last verse sa kaniyang maiksing liham. And Jude writes to tell you na sa mundong ito, na maraming maling katuruan na kumakalat, our identity is anchored in three unshakable realities. Una, you are called by the Holy Spirit. Pangalawa, you are beloved by the Father. At pangatlo, you are kept for the Son. Ikaw ay iniingatan para sa ating Panginoong Hesukristo. At kung nararamdaman mo ngayong gabi, kapatid, is that parang mahina ang grip mo sa ating Panginoong Hesukristo. Or kung ikaw ay nagtatanong kung papaanong ang ordinary Christian na katulad mo ay makakasurvive sa mga extraordinary trial dito sa mundo,
Itong unang dalawang bersikulo ng liham ni Jude ay magsisilbing anchor po natin, magsisilbing angkla at madiscover po natin, matuklasan po natin na itong tinatawag ni Jude na multiplied mercy ay ipagkakaloob po ng ating Panginoon sa lahat ng kaniyang mga bond servants. Ang tema po ng ating pagbubulay-bulayan ngayong gabi is that the believer's security in a world of spiritual warfare is found in our humble identity as Christ's slaves or bond servants, and it is founded upon our sovereign status as beloved of the Father. Meron pong tatlong bahagi ang ating pagbubulay-bulay ngayong gabi. Una, the humility of the slave. Pangalawa, the trinity of security. And pangatlo, the arithmetic of grace. At naway tulungan po tayo ng ating Panginoon sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Tayo po muna ay manalangin. Hilingin po natin ang tulong ng ating Panginoon. Let's pray. Oh dear Heavenly Father, thank you so much for this freedom once again that we are able to proclaim the Word of God with liberty sa gabing ito. Nawa ay kumilos ang banal na Espiritu sa puso at isipan ng bawat isa sa amin. Magkabunga ito ng mas malalim na pagkakilala sa inyo, mas malalim na commitment and dedication, at magkabunga ito ng paglago ng aming kabanalan, O Diyos, mortification of sin, vivification of righteousness. And we pray na gamitin ninyo ang mensaheng ito para sa kaligtasan ng mga wala pa kay Kristo. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. The humility of the slave. Please turn to verse 1 once again, first part. Si Judas na alipin ni Jesucristo. This is doulos or bond servant. Si Judas na alipin ni Jesucristo at kapatid ni Santiago. So meron po talagang hindi binanggit si Jude, mga kapatid. Hindi po niya binanggit that he was the biological half-brother of Jesus Christ. Pero hindi po niya tinatanggi ang kanyang identity because he also identified as the brother of James. Pero hindi po niya binanggit that he was the half-brother of Jesus Christ. Ang ginamit po niyang titulo para sa kanyang sarili ay doulos. Ang ibig sabihin ng doulos is bond servant or slave. He has traded the ultimate human credential for the highest spiritual one. Bakit natin nasabi ito? Ayon pa kay J.C. Ryle, ang sabi ni J.C. Ryle, the highest title a Christian can wear is not leader, but servant of the Lord Jesus Christ. Yun ang pinaka-greatest title na maaari po nating i-wear. We are servants of the Lord Jesus Christ. Pero, in-identify din ni Jude that he was the brother of James, kapatid ni Santiago, and this links him to the faithful leadership of Jerusalem. James was the pastor of the church at Jerusalem. At in-establish po ni Jude ang kanyang authority without pride. And this is the picture of effectual calling. Bakit natin sinasabi that this is a picture of effectual calling? Dahil alam po natin na si Jude at saka si James, pareho po silang tumanggi na manalig at manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo according to John chapter 7 verse 5. Kahit ang mga half-brothers ng ating Panginoon ay humahamak sa Kanya, ang iniisip nila, ang kanilang kuya ay gustong magpasikat lamang. Gustong magpasikat lamang. If you will read John chapter 7, for example, John chapter 7 verse 5, ang sabi po dito, sapagkat maging ang kaniyang mga kapatid man ay hindi sumasampalataya sa Kaniya. In other words, si Jude at saka si James, parihong mga mockers, mga manunuya, tumatanggi sa ating Panginoon, but now they are worshipers of the Lord Jesus Christ, and they consider themselves as the doulos of Christ or bond servant of the Lord Jesus Christ. Parang isang royal prince ito na intentionally na tinanggal niya ang kaniyang royal crown at isinuot niya ang kaniyang damit bilang alipin because he is more concerned of the status of the king than with his own status. That's the first point, the humility of slave.
At kung ang half-brother of Jesus Christ na meron sanang malaking rason upang ipagmayabang ang kaniyang pagiging half-brother ni Christ, ay hindi talaga niya ito binanggit. Instead, isinuot niya ang damit ng kababaang loob. Papaano na lang tayo? Papaano na lang tayo? Sa totoo lang, walang pagkakaiba si Jude, si James, at saka tayo. We were enemies of God before. We were under the wrath and condemnation of God. We were slaves of sin. Si Satanas ang ating amo. Naglingkod tayo sa kasalanan. But because of God's mercy in the Lord Jesus Christ, ay mula sa pagiging alipin ng kasalanan, we have become the bond servants of the Lord Jesus Christ. Mula sa mockers, hinamak natin ang ating Panginoon. Wala po tayong puso para sa Kanya before, but He transformed us. Tunay ng sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Meron talagang pagbabago. We used to be the masters of our own selves, but now we consider ourselves as nothing, and the Lord Jesus Christ is our King and our Master, and we are saved in order to serve Him, in order to walk in holiness before Him. That's the first point, the humility of the slave, and it is all by God's grace and by God's grace alone. Pangalawang punto, the Trinity of security. Ang sabi po ng pangalawang bahagi ng verse 1, ang sabi po dito, sa mga tinawag na minamahal ng Diyos Ama at iniingatan para kay Heso Kristo. Praise God. Ano ang definition, ano ang description ni Jude sa congregation na kanyang sinulatan ng kanyang liham? Ang description niya sa kanyang mga sinulatan is not by their location. Kasi merong ibang mga liham na nagsasabing to the brethren in Corinth, to the brethren in Galatia, pero walang binanggit na geographical location dito. Pero theological location ang binanggit ni Jude. Who were they? Meron pong tatlong perfect passive participle na ginamit ni Jude in order to describe their spiritual condition. Resulta ito ng past action ng ating Diyos na meron pong kinalaman sa kasalukuyan. Past action with ongoing present results. And this is the sovereign summons. Ang description po, sila ay mga tinawag, they are called, sila ay minamahal ng Diyos Ama, at sila ay iniingatan para kay Heso Kristo. Kaya ang sabi po ni Arthur Pink, the dead heart cannot answer a general plea. Kung sila ay tinawag at sila ay tumugon sa pagtawag, ibig sabihin, kumilos ang banal na Espiritu sa kanilang buhay upang nakita nila ang kagandahan ng ating Panginoon, nakita din nila ang kanilang kasalanan, at sila ay nagmadaling tumugon sa panawagan ng pagsisisi at pananampalataya. Arthur Pink, the dead heart cannot answer a general plea. It requires the same power that raised Lazarus. So nung sinabi po ni Jude sa kanyang mga sinulatan that they are called, ibig sabihin they were quickened from spiritual death. Gaya ng ginawa ng ating Panginoon kay Lazarus na tinawag niya. Walang abilidad si Lazarus na bigyang buhay ang kaniyang sarili. Hindi siya maaring bumangon dahil 4 na araw na siyang nilibing. But Christ commanded life to the dead, and Lazarus went out of the tomb full of life because the Lord Jesus Christ is our life-giving Lord. At pinalitan ng ating Panginoon ang batong puso with a heart of flesh. Ito po ang nangyari sa kay Jude at saka kay James, na mula sa pusong bato, nagkaroon ng pusong laman. Ito din ang nangyari sa mga sinulatan ni Jude. And this is the description of all Christians all over the world. We used to be dead in our trespasses and sins. At tayo ay merong batong puso. But because of God's justifying grace, regenerating grace, tayo ay binigyan ng pusong laman, tinanggal ang pusong bato.
according to our Confession of Faith, Sumarium Fidei Christianae Filipinas, chapter 10, paragraph 1. Ang sabi po dito, God chose certain people for eternal life. At a time that He deems right, He uses His Word and Spirit to effectively call them out of their natural state of sin and death. He brings them to a place of grace and salvation through Jesus Christ. He enlightens their minds so that they can understand spiritual things and the things of God. He replaces their hard, stony hearts with hearts of flesh, making them responsive to Him. He renews their wills and, through His immense power, directs them toward what is good. He draws them to Jesus Christ, and they come willingly because of His grace. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ito yung description. Nung sinabi po ni Jude that they were called, they were the called, it speaks of the effectual calling sa pamamagitan ng gospel proclamation. Pero ang gospel proclamation ay hindi magkakabunga without the quickening power of the Holy Spirit. And this is the experience shared by all believers in the Lord Jesus Christ. Tayo din ang object ng eternal affection ng ating Diyos. To be beloved in God the Father. Iniibig ng Ama. Anong ibig sabihin? Kung tayo ay iniibig ng ating Ama, it is to be anchored in love that predates time. Kailan po nag-umpisang umibig ang Ama sa atin? The Bible tells us that God has already loved us even before the foundation of the world. He has already chosen His people even before the foundation of the world. He has set His affection towards us before time even began. God's love predates time. God's love is initiating and sacrificial. Ayon pa kay James Smith, God did not love us because we were lovely. He loved us to make us lovely. Praise God. God did not love us because we were lovely or attractive. He loved us to make us lovely. Dahil nilinis niya tayo, hinugasan niya tayo sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. And then the third description is this: we are kept for Jesus Christ. We are kept, meaning to say we are preserved. Kaya nagpapatuloy ang isang tunay na mananampalataya. Hindi talaga babalik sa Ehipto, hindi tatalikod, kundi magpatuloy. Bakit tayo nagpapatuloy? Because of God's preservation. He keeps us. Kung ano ang inumpisahan niya sa atin ay tatapusin po niya ito. Mga kapatid, this should give us comfort. We are kept for Jesus Christ. We persevere only because He preserves. Gaya ng isang mamahaling hikaw na talagang iningatan sa isang royal vault, or gaya ng isang bride na iningatan hanggang sa maibigay siya sa wedding day. The Father guards His elect as a gift for His Son. Kaya nga, ang sinasabi dito, we are kept for Jesus Christ. We are kept for Jesus Christ. And that leads us to the third and final point, the arithmetic of grace. Ang sabi po ng verse 2, ang kaawaan, kapayapaan at pag-ibig ay pasaganain nawa sa inyo. May mercy, peace, and love be multiplied in you. So this is talking about arithmetic of grace, multiplication particularly. Hindi lang nag-wish si Jude para sa kanila ng grace, but Jude prays that it would be multiplied. That it would be multiplied. Well, kahit hindi naman binanggit ang tatlong persona ng banal na Trinidad, hindi po explicit, pero kung ikaw talaga ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, kung ang spiritual eye mo ay napaka-keen, makikita po natin na itong benediction ni Jude ay Trinitarian po talaga ito. Binanggit ang mercy, binanggit ang peace, at binanggit ang love. Well, mercy is always associated with the Father.
peace is always associated with the Son. He is the Prince of Peace. And the love shed abroad in our hearts by the Holy Spirit. So nung sinabi po ni Jude, may mercy, peace, and love be multiplied in you, Jude was actually invoking the triune Jehovah. The triune Jehovah. And he was not praying for mercy but multiplied mercy. Ano bang ibig sabihin ng mercy? Ito yung awa ng Diyos sa atin, sa ating kasuklam-suklam or kalunos-lunos na kalagayan. May awa ang Diyos sa atin. Mercy is that hindi natin natanggap mula sa Diyos ang nararapat sana sa atin. Sa ating justification po, mga kapatid, tinanggal po ng Diyos ang ating guilt. Sa ating sanctification, ang mercy, ito po ang nagsusustain sa atin sa kabila ng ating mga weaknesses. At kailangan po natin ng panibagong supply ng kaawaan ng Diyos sa bawat umaga dahil alam po ng Diyos that we have new failures and new sorrows every day. Gaya ng sinabi po ni Martin Lloyd-Jones, mercy is the form of love, or mercy is the form love takes when it meets suffering and guilt. We were guilty sinners in the sight of God. We were under His wrath and condemnation. But God exercised His mercy towards us, undeserved sinner. At kahit sa ating Christian life, ma-overtaken tayo by weakness, frailty. At dito natin natatanggap ang mercy ng ating Ama in our sanctification. Pangalawa na prayer ni Jude para sa kanyang mga readers, multiplied peace. Multiplied peace. Paano tayo nagkaroon ng kapayapaan? Peace is the result of reconciliation. It is the peace of God which surpasses understanding. Na kahit troublesome itong mundong ito, kahit chaotic ang iglesia at times, dahil meron talagang problema na binanggit si Jude, yung mga crept-in apostates na hindi na malaya ng church, nag-create ng problem sa buong iglesia. And that is why in cases like that, we need this peace to be multiplied upang ang ating puso ay hindi matroubled. May peace be multiplied in our lives. At yung pangatlong prayer ni Jude sa kanyang mga readers is multiplied love. Love is the bond of perfection. This is not just God's love for us, but this is an experiential reality of that love being poured into our hearts. Yes, we know that God loves us unconditionally, pero may mga times na hindi natin naramdaman ang pag-ibig ng ating Diyos. Ang ating emotion, ang ating affection ay clouded. And when the Holy Spirit sheds or pours into our heart the love of God, that enables us to love God, and that enables us to love the brethren, and that enables us to love even our enemies. Hindi po nagbibigay ang ating Panginoon ng multiplied grace for a simple day. Mararamdaman natin at ma-appreciate natin ang kanyang multiplied graces in proportion to the multiplied difficulties. 'Di ba? Meron tayong hymno na kinakanta sa church, multiplied trials, multiplied sorrows. Pinagkakaloob din ng Panginoon sa atin ang kanyang multiplied mercy and multiplied grace. And for the readers of Jude who were about to be warned of hidden rifts and ungodly people na nakakapasok sa iglesia ng hindi namalayan, this standard greeting wasn't enough. Kailangan po talaga natin ng abundant supply of God's peace, mercy, and grace. Now, paano ma-multiply ang mercy, ang kapayapaan, at ang pag-ibig ng Diyos sa ating puso? Paano ma-multiply yung awareness of the love of God? The love of God is intact. We are talking about the consciousness, the awareness of God's love. How are these multiplied? Wala nang ibang paraan kundi sa pamamagitan ng means of grace. The means of grace. And what are the means of grace? The preaching of the word,
the administration of the ordinances, and the fellowship of the saints. Sa ating pag-behold sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng gospel, sa ating mapagmasdan po natin siya, these graces will grow from a stream into a river if we are diligent in attending to the means of grace. Now, dumako na tayo sa mga application. I-check po natin ang ating credentials. On what do we base our identity? Sa ating family name? Sa pangalan ng ating denomination? Sa ating career? Si Jude, meron po siyang highest human credential possible because he was the half-brother of the Lord Jesus Christ. Pero itinapon niya itong mga human credentials na ito at tinanggap niya ang pinaka-highest honor of all, slave of the Lord Jesus Christ, bond servant of the Lord Jesus Christ, doulos. Tayo ba ay nagsusumikap na magkaroon tayo ng preeminence sa church katulad ni Diotrephes? Remember our meditation last Sunday? Or we are seeking servanthood katulad ni Jude? Naway itigil na ang pag-aspire ng preeminence katulad ni Diotrephes. At umpisahan po nating i-aspire ang servanthood katulad ni Jude. Because the highest title, according to J.C. Ryle, the highest title a Christian can wear is not leader, but servant of Jesus Christ. Kung ikaw ay mananampalataya ngayon, kapatid, it's not because mas matalino ka kaysa ibang mga tao. It's not because mas spiritual ikaw kaysa mga kapitbahay mo, but it is because God called you by name. Habang ikaw ay rebel before, naghimagsik laban sa Diyos, God called you by name through the gospel proclamation, even when you were yet a rebel. At ano ang tugon ng ating puso? Hindi po pagmamayabang, kundi kababaang loob. And humility is the only appropriate response to an effectual call. Para sa mga kapatiran na nag-struggle sa guilt dahil nahulog sa kasalanan, nadulas, ang ating standing with the Father is not based on our saltiness today, but it is based on His belovedness, on our belovedness from eternity. No one can separate you from the love of God, and you cannot be unloved by the one who loved you even before the world began. At para sa mga nababagabag, tayo po ay magiging panatag sa ating kept status. Remember ang description po ni Jude? Kept for the Lord Jesus Christ. Hindi po ang ating pagkapit sa Panginoon ang ating security. Although kailangan nating kumapit sa Diyos, but it is God's preserving us. No one can snatch us out of His hands. It is His preservation that really matters. Ang sabi po ni Charles Spurgeon, if one dear saint of God should perish, the crown of Christ would be incomplete. What about our prayers for the brethren? May mga times na hindi natin alam kung ano ang ating ipagpipray para sa mga kapatiran. But let us pray the prayer of Jude. Multiplied mercy, multiplied peace, and multiplied love. Beyond physical needs, yung mga supplications, mga prayer requests. Mabuti din na ipag-pray natin particularly sa ating mga kapatiran sa iglesia that God will multiply His mercy, peace, and love sa puso at isipan ng bawat isa. At wag po tayong mahiya na kailangan po talaga natin ang kaawaan ng Diyos. Kailangan po natin ang multiplied mercy, multiplied peace, and multiplied love sa lahat ng situation. Huwag tayong makatubilin na lumapit sa presensya ng ating Panginoon. Now, para sa mga kaibigan natin na wala pa sa ating Panginoong Hesukristo, si Jude, kasama ng kanyang kapatid na si James, they spent years in the same house as Jesus, and yet they did not believe. Biruin mo, talagang nasaksihan nila ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Lumaki sila sa parihong
pamamahay sa parehong tahanan, pero hindi po sila nanampalataya. Si Jude at saka si James, they were brothers in the flesh, but they were stranger to grace. Perhaps ikaw ay anak ng isang Christian parent or anak ng Christian parents. Ikaw ay dumadalo sa Christian church, pero hindi po yan siya garantiya na ikaw ay nasa estado ng kalagayan. Remember, maaring familiar ka sa mga Christian hymns, maaring ina-apply at ginagamit mo rin sa sarili mo ang mga Christian lingo, but you do not really know the Master. Katulad ng nangyari kay Jude at saka kay James before. Pero ang good news is that mula sa pagiging mocker, half-brother sila na hindi sumampalataya at pinagtatawanan nila ang kanilang kuya, pero inabot sila ng biyaya ng ating Panginoon. If a biological half-brother of Jesus could move from mocking to being his bond slave, wala po pala talagang beyond the reach of his sovereign grace. No one is beyond the reach of his sovereign grace. Repent of your pride, my dear friend, and stop trying to earn a seat at the table. Believe in the Christ who calls, loves, and keeps His people hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon. Come and find mercy that is not measured, but multiplied. Multiplied mercy, multiplied peace, and multiplied love. Magsisi ka sa kasalanan mo, kaibigan, at lumapit ka kay Kristo ngayon na. Baka bukas ay huli na ang lahat. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa mensahe ninyo sa gabing ito. Nawa ay sumagana nga ang awa ninyo, ang kapayapaan, at ang pag-ibig sa bawat isa sa amin. At ang formula upang sumagana ito ay hindi namin pabayaan ang means of grace. Ano man ang mangyari namin sa buhay namin dito sa mundo, nawa po ay mapanatag ang aming puso at kaluluwa dahil kami ay mga tinawag, kami ay minamahal ng Diyos at iniingatan para sa aming Panginoong Hesukristo. It's not our grip of us, but it's your strong grip. It's not our grip of you, O God, but it's your strong grip of us that really matters. No one can snatch us away from your hands. At para sa mga kaibigan namin, nawa ay makita nila that if they are not in the Lord Jesus Christ, they are your enemies. They are under your wrath and condemnation. But through Jesus Christ, there is peace and reconciliation by the blood of Christ. Nawa po ay wag na silang mag-delay pa. Wag ipagpabukas pa ito. May they run to you, O Jesus Christ, even right now. May they put their trust and confidence in the Lord Jesus Christ for their salvation. Salamat po. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Sa ating closing hymn, awitin po natin ang Come to the Savior, Make No Delay.
Tayo nga po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa paalalang ito sa amin. Salamat po sa biyayang ito, pinagkaloob niyo sa amin ang mga salitang ito, ang inyong Biblia na maging paalala sa amin, Panginoon, na sa inyo lamang ang tunay na pag-ibig, ang tunay na kaawaan, at ang tunay na pagmamahal ay nanggagaling lamang sa inyo at wala nang iba. Hindi dito sa mundong ito, sa mga pisikal na mga bagay na ito, kundi sa inyong anak na si Jesucristo lamang na tunay na nagliligtas sa amin at wala nang iba. Ito nga'y pangako na ipinagkaloob niyo sa amin simula pa nga lang ng inyong panahon. At nawa nga Panginoon, ito'y panghawakan namin sa araw-araw na aming buhay bilang inyong anak. At nawa nga Panginoon, kami tumimo lamang sa inyo, sa kaligtasan, sa inyong anak si Jesucristo, na siya lamang ang magliligtas, hindi kami, hindi ang aming gawa, kundi siya lamang. At ito nga'y isang kapayapaan na sa aming puso, dahil alam namin na hindi namin kaya iligtas ang aming sarili at kami makasalanan at hindi namin kayang tumingin sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pinagkaloob niyong kaligtasan ito. At nawa nga, Panginoon, sa bawat nakapakinig ngayon, nawa nga'y gamitin niyo ang mga narinig ng bawat isa at kung ilobin ay magligtas kayo ang mga tao na wala pa sa inyo. At ngayon nga, Panginoon, ay kami maghihiwalay na ingatan niyo ang bawat isa at naway pagbula-bulayan namin to sa bawat araw na aming buhay. Salamat po sa pangalan niyo, Panginoong Hesus. Amen.